Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutulingan natin kitabus salah na tapos na natin yung iba pang usapin at nandito na tayo sa Babul Khamis ng Kitabus Salah, yung mga sala na voluntaryo. Kagabi na talakay natin yung kainaman ng anong isang gabi ito, yung kainaman ng mga sala na voluntaryo at bakit ito isinabatas. So mayroong hikmah. Nakabilang sa mga hikman nito na ang tao ay nagpapalapit kay Allah sa pamagitan ng mga nawafil na ito at gayon din pinatataas ng mga voluntaryong sala na ito ang ating antas sa paningin ni Allah. At pangatlo, syempre, ano yung pangatlo? Pambayad sa kung ano man pagkukulang sa mga obligadong sala. Okay, mga pagkukulang sa obligadong sala. So kailangan paramihin natin din yung ating mga voluntaryo inshallah at huwag tayong magiging kampante lang na akala natin tanggap pero wala pala. Okay, huwag kayong kampante. Kailangan ng tao yung iba yung pagsisikap na lahat ng pagkakataon na gumawa ng pagsamba, igawin niya ito sa mga bakanting oras, insyaallah. Sumunod na talakay, yung mga uri ng sala na tatawo o voluntaryo. Mga sala na voluntaryo na may oras at sala na voluntaryo na walang tukoy na oras. Tapos, natalakay din natin kung ano mga sunnah na mga sala na sunna rin na gawin ito sa jamaah. Okay? Ano yung mga sunna na sala na mainam gawin sa jamaah? Tarawih, Salatul Kusuf at Salatul Khusuf at ang istisqa. Salatul Eid, ano yun? Fardu Kifaya ang Salatul Eid. Janazah, Fardu Kifaya din. Okay? So, hindi sila mga sunna na sala. Tapos, natalakay na rin natin al-mas'alatul rabi'ah, ang mga bilang ng mga rawatib na sala. Yung mga rawatib na sala, saan siya nabibilang? Sa may oras o walang oras na tukoy? May oras na tukoy. Tumatalino kayo, anong meron? Ha? Inshallah. 2 gabi na puro hula eh. Mashallah. Ngayon inshallah, al-mas'alatul khamisa, hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Ang hatol tungkol sa witir at ang kainaman nito at ang oras ng pagsasagawa nito, ng witir. Sa witir na sala, ito nga yung, kumbaga, witir, ibig sabihin odd number. At sa witir, sa paraan na ito ginagawa ang qiyamul layl. Ng qiyamul layl, kumbaga, ito yung qiyam sa buong gabi. Kahit anong sunna na sala na gagawin ng tao sa buong gabi ay nakikilala bilang qiyam. Pero kung ito ay gagawin sa madaling araw, ito ay specifically tinatawag na tahajjud pagka madaling araw. Lalong-lalo na sa huling ikatlong bahagi ng gabi. So, yung witir, bakit ito witir? Kasi ginagawang odd number yung mga sala na ito. Ibig sabihin, maaring gawin ito sa 2 paraan. Magsasala ka ng dala-dalawa, tapos ang dulo ay 1 rakaah, o magsasala ka ng tigda-2 na ang dulo ay 3 rakaah. Okay? Sa inyong witir.
At hindi pwedeng gagawin ng witr na katulad ng Maghrib. Na dala-dalawa, tapos sa dulo gagawa ka ng parang Maghrib. Merong tasyahud pagkatapos ng pangalawang rakaah, hindi ka magtataslim, tatayo ka sa pangatlong rakaah. Hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Sa dalawa lang ang paraan. Ang witr na isang rakaah o witr na 3 rakaah. Hukmuhu, ang hatol sa witr, ito ay sunnatun muakkada. Sunnah na muakkada, ibig sabihin binibigyang diin. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagi ang nagsagawa nito at patunay sa mga sunnah muakkada ay ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit siya ay naglalakbay. Kahit siya ay naglalakbay. Katulad ng 2 rakaah bago ang Fajr, itong witr nga, kahit naglalakbay, nagkakasar siya, nagja-jump, pinapaikli yung sala, pinagsasama yung sala, pero hindi niya iniiwan ng witr at ang 2 rakaah bago ang Fajr. At masabi rin na kabilang sa mga muakkada na sala, syempre yung sunnatu tahiyatul masjid, na pagpasok mo sa masjid, bago ka umupo, magsala ka muna ng 2 rakaah. Okay? 2 rakaah. Ito ay sunnah muakkada, binibigyang diin. Hindi ito wajib, pero binibigyang diin. Yun ang ibig sabihin ng muakkada. So nga, hatta alayhi rasulu sallallahu alaihi wasallam wa raggaba fihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinimok niya ang mga tao na gawin ito at kumbaga pinag-utusan pa niya ang mga tao na gawin ito. Hindi bilang wajib, kundi bilang sunnah na binibigyang diin. Faqala sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, Inna Allaha witrun yuhibbu al-witra. Tunay na si Allah ay witr, ibig sabihin nag-iisa, at minamahal niya ang witr na sala. Okay? So dito may kita uli natin parehong salita. Pero ang isa ay nakira, ang isa ay ma'rifah. Pero magkakaroon sila ng magkaibang kahulugan dahil sa konteksto nito. Okay? Katulad yung tinalakay natin doon sa hukmu tarik as-salah, ang hatol sa tumatalikod sa sala, na ang tarikus sala, yung iniwan niya talaga ang sala, lahat ng sala, as-sala, yung may alif lam. Pero yung tamad magsala, nagsasala minsan, hindi nagsasala minsan, ang tawag sa kanya ay tarikus salatin, nakira. Okay? So dito, Inna Allaha witrun, odd number, specifically isa, yuhibbul witra, at minamahal niya yung witr na sala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, niulat ito ni Abu Dawud, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ahlal Qur'ani awtiru, o mga may tangan ng Qur'an, magsala kayo ng witr. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Dahil si Allah ay nag-iisa at minamahal niya ang witr na sala. Minamahal niya ang witr na sala. So dito, iniugnay pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ahlul Quran, mga tao na may tangan ng Quran, nag-aaral ng Quran, nagbabasa ng Quran, nagsasabuhay ng Quran, dapat silang mag-witr. Dapat silang mag-witr. Inshallah. Wa waqtuhu, at ang oras ng witr, mabayna salatul isya wa salatul fajri bi ijma'il ulama. So pagitan daw ng isya, pagkatapos ng isya hanggang sa bago mag-fajr, ito ay oras ng witr. Pwede ka mag-witr kahit alin sa mga oras nito. Kaya nga iba ginagawa nila,
Pagkatapos ng isya, magsasala ng 2 rak'ah na ratiba pagkatapos ng isya. Dudugtungan ito ng isa, yun ay witr na rin. Ngayon kung gusto magtahajjud mamayang gabi, o qiyamul layl maya-maya, hindi ka na magwi-witr kasi nagawa mo na yung witr. Intindihan nyo? Kasi pag 2 odd number, magiging, ano mangyari pag 2 odd number? Magiging even. Mashallah. Anong nakain nyo ngayon? Masigla kayo ngayon Diba? Pag 2 odd number, 1 plus 1 nagiging 2. 3 plus 3 nagiging 6. Yun yung mga even number. Diba? 2, 4, 6, and 0. Add ba siya o even? Hindi ko rin alam Hindi, even, tinuturing siyang even din yung 0. Tinuturing din siyang even. So ngayon, ang oras nga ng witr, pagkatapos ng isya, pwedeng ganun. Yun nga. Paano ginagawa yung witr? Pwede mong gawin ng di ba? 2, dagdagan mo ng 1, or 3 magkakasama. Ngayon, kung halimbawa, gagawin mo yung ratiba, pwede mo rin naman gawin yung ratiba, dugtungan mo agad ng 1, sabi ng mga scholar, pwede rin naman 3 rak'ah na sunod-sunod. Pwede rin, inshallah. Basta wag lang magiging parang maghrib ang iyong witr. Basta hindi siya magiging katulad ng maghrib. At ito nga, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa liqawlihi. Ito rin ginawa at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith na iniulat ni Abu Dawud, Inna Allaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Tunay na si Allah ay nagbibiyaya sa inyo ng sala na mas mainam pa para sa inyo kaysa sa pulang kamelyo. Salatul witr. Ang salatul witr, mabay na salatul isya ila tulu'il fajr. Sa pagitan ng isya, ibig sabihin pagkatapos ng isya, hanggang sa adan ng fajr. Kasi hindi ka pwede mag-witr nang hindi ka pa nag-iisya. Intindihan nyo? Halimbawa, nando ka sa bahay, nagadan na ng isya, nag-witr ka, hindi ka pa nakapagsala ng isya, hindi pwede. O kahit sa masjid, o nagadan ng isya, dumating ka sa masjid, wala pang ikama, nag-witr ka na, hindi pwede. Kailangan mo munang maisagawa ang isya, inshallah. Kailangan mo munang masagawa ang isya. Kaya yung witr, ito ay sala na mayroong tukoy na oras. Faida tala al-fajru fala witr. Pag dumating na oras ng fajr, wala na ring witr. Okay? Walang witr bago ka magsala ng isya at wala na ring witr bago mag-adan ng fajr. O wala na ring witr pag nag-adan na ng fajr. Pwede ka lang mag-witr bago ang adan ng fajr. Ganyan din, merong hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, Salatul layli mathna. Ang sala sa gabi, qiyamul layl, at specifically tawag dito tahajjud kapag madaling araw, ito ay tigda 2 raka'ah. Mathna, dala-dalawa. Dalawa, tapos magtaslim ka, tapos 2 uli, magtaslim ka. Pero nga pwede nga lang, kung 3 lang, pwede, walang problema. Walang problema. 2, magtaslim ka, tas tayo ka ng 1, o kaya kung tinatamad ka, 3, dire-diretsuhin mo na, 1 taslim lang, pwede rin. Ang mahalaga, mataguyod mo ang witr at hindi mo ito may iwan, inshallah. Na yun nga, yung witr, uli kung gagawin na natin yung pinakamabilis na paraan na pwede kang magsala, kung yung sunnah na sala 2 raka'ah, yung pinakamabilis na panahon na magagawa mo ito, 2 minuto. Sa yung witr na 3 raka'ah, edi 3 minuto, tapos ka na. O matulog ka na. Pwede ka nang matulog, inshallah. Okay? Yun nga, ang salatul layl ay tigda 2. Faida khashiya ahadukum as-subha, faida khashiya ahadukum as-subha, salla rak'ata wahida. Salla rak'atan wahida. At kung kinatatakutan ng sino man sa inyo na abutan siya ng umaga, ng oras ng fajr, tapusin na niya ang kanyang witr, ang kanyang qiyamul layl sa pamagitan ng
isang raka'a. Yun na yung witr na tinatawag. Tuwattiru lahu ma qad salla. Na tuwattir, ibig sabihin ito yung magiging dahilan na magiging witr yung kanyang sinala o itinaguyod na sala na tigda 2 raka'a. Okay? Nagsala siya ng 2, 4, 6. Pag dinagdagan niya yung isa ng isa, magiging witr lahat yun, kahit ilan pa yung sala na ginawa niya. Diba? So 0 plus 1, 1. O ibig sabihin, even number ang 0. Yun ang proof na ang 0 ay even number. Fahada dalilun ala khuruji waqtil witr bitulu'il fajr. Ang hadith na ito ang dalil, ang dulo na kung kailan ka pwede magsalatul witr ay sa dulo ng fajr. O ibig sabihin sa dulo ng gabi sa oras ng adan ng fajr. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah, wa asraha minhu ya'ni fi dalalati ma rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Abu Awana wa gayro. Na ang pinakamatibay na dalil na ang oras ng witr ay hanggang adan lamang ng fajr ay ang iniulat ni Abu Dawud, An-Nasa'i at iba pa. Anna Ibn Omar kana yaqul, na sinasabi raw ni Ibn Omar tungkol sa bagay na ito. Sino si Ibn Omar? Anak ni Omar. Matalino talaga. Anak ni Omar. Sinabi niya, man salla min al-layli falyaj'al akhir salatihi. Alhamdulillah. Ang ano ako. Ang lalagnatin ako. Man salla min al-layli falyaj'al akhir salatihi witran. Sino man magsala sa gabi ay gawin niya ng kanyang huling sala ay witr. Huling sala niya na qiyam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidhalik. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito yung inuutos niya. Inuutos niya hindi bilang wajib, inuutos niya bilang sunnah. Sunnah muakkada nga di ba? Fa idha kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil layli wal witr. At kapag dumating na ang Fajr, ay lumipas na ang oras ng Salatul Layl at ng witr. Wala nang witr. Inshallah. Wa Salatul Witr akhirul layli afdalu minhu fi awwalihi. Okay, so ito yung isa pang mahalagang note tungkol sa witr. Ang Salatul Witr, kung itataguyod ito sa dulo ng gabi, yun nga, yung huling 1/3 ng gabi, ito ay mas mainam kaysa kung gagawin ito sa simula ng gabi. So kung gagawin mo ang witr, gigising ka ng maaga. Bawa yung adan ngayon. So yung adan ngayon? 5:15. So gising ka ng mga 4:30, 5:00, mag-witr ka. Mas mainam yun kaysa yung gawin mo siya immediately after Isha. Okay? Kasi yun ay ika-3 bahagi ng gabi. Thuluthul layl. Okay? Lakin yustahabbu ta'jilahu awwal al-layli liman dhanna annahu la yaqumu akhir al-layl. Pero syempre, kung iniisip mo o inaakala mo na hindi mo kayang tumayo ng maaga, mag-witr ka na bago matulog halimbawa o pagkatapos ng Isha, pwede rin naman, hindi yun haram, walang problema. Wa takhiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhir al-layl. At ang pagpapaliban dito ay pwede para sa sino man na kaya niyang tiyakin na pwede siyang magising at tumayo at magsala sa dulo ng gabi. Lima rawahu Jabir radiyallahu anhu, ay sa hadith na iniulat ni Jabir radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, man khafa an la yaqumu min akhir al-layli falyutir awwala. Sino man ang natatakot na baka hindi siya makatayo o makagising ng maaga sa huling bahagi ng gabi, ay magwitr na siya sa unang bahagi ng gabi. Wa man tamaa an yaquma akhir al-layli falyutir akhir al-layl. Sino man ang mag-intensyon na magsala ng witr sa dulo ng gabi, ay gawin niya nga ang witr na ito sa dulo ng gabi. Fa inna salata akhir al-layli mashhuda.
Dahil ang sala sa dulo ng gabi ay sinasaksihan. Wadhalika afdal, at ito ay mas mainam. So ito yung direktang hadith na nagpapatunay, mas mainam gawin ang witir sa dulo ng gabi bago ang Fajr, insyaallah. Ngayon, al-mas'alatus sadisa, pang-anim na aralin dito sa mga salatut tatawu. May kinalaman pa rin ito sa witir. Sifatul witir wa adadu rakaatihi. Ang sifa, katangian ng witir at bilang ng mga rak'a nito. Bilang ng mga rak'a nito. Al-witru aqalluha rak'atun wahida. Ang pinakakaunti na bilang ng witir ay isa. Isa. Kasi ang isa, idagdag mo sa kahit anong number o even number, di ba dala-dalawa, magiging witir. Okay? Kahit idagdag mo pa ito sa 0, magiging witir. Lihadith Ibn Omar bin Abbas, marfu'an, iniulat ni Ibn Omar bin Abbas, hindi, si Ibn Omar at si Ibn Abbas, dalawa sila na nag-ulat. Marfu'an, ibig sabihin, iniulat nila yung naobserbahan nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-witru rak'atun min akhiril layl. Sinasabi nila ang witir ay isang rak'a sa dulo ng gabi. So kahit dito, binigyang diin nila na ang witir ay ginagawa nila sa dulo ng gabi. At ganun din yung sa iniulat, sino ba nag-ulat dito? Iniulat ni Imam Muslim, salli rak'atan wahida. Ay hindi, marfu'an nga pala. Salla pala ito, salla. So nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsala ng isang rak'a. Salla rak'atan wahida, tutiru lahu ma qad salla. Na ginagawa niyang witir sa pamagitan ng isang rak'a na ito, yung anumang natapos niya na sala na tigdadalawa. Tigdadalawa na sala. Wa yajuzul witru bi thalathati raka'at. Pwede ka magwitir ng 3 raka'ah. Ayon sa hadith na iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasala siya ng 4 na rak'ah at wag na ninyong itanong kung gaano ito kahusay at gaano ito kahaba. 4 na rak'ah ibig sabihin 2 na 2. Hindi yun 4 na dire-diretso ha. 2 na 2. At syempre hindi rin ito 4 na rak'ah na parang duhur o isya o asr. Tigda-2 ito. Lagi itong 2. Para hindi kayo malilito. Thumma yusalli arba'an. Pagtapos ito, magsasala na naman siya ng 4 na raka'ah. Ibig sabihin may patlang. Na pagkatapos ng 4 na raka'ah, maaring umupo muna siya ng matagal, nagpahinga. Parang ginagawa sa tarawih, di ba? Na mahinga muna siya. Tapos tumayo uli para sa 4 na raka'ah. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin, at wag na ninyong itanong kung gaano kaganda at gaano kahaba ang ginawa niya na ito na sala. Thumma yusalli thalathan. Pagkatapos ito ay magsasala siya ng 3. Iniulat ito ni Imam Muslim. So ilang rak'a lahat yun? Nga. Patalinuan. 11. Oh, inshallah. Ganado. 11, di ba? 4 plus 3. وَيَجُوزُ هَذِهِ الثَّلَاث بِسَلَامَيْنِ. Okay, so ito na nga yung sinasabi ko kanina. Yung 3 rak'a na dulo, pwedeng merong 2 taslim doon. 2 rak'a, taslim, tapos magtatayo ka na lang ng isa, tapos may taslim. Lianna Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma, kana yusallim min rak'ataini hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Si Ibn Omar radiyallahu anhuma, ganiting ginagawa niya. 2 rak'ah muna hanggang sa hanggang sa matapos niya ito. Pagkatapos ay magkakaroon uli siya ng isa pang rak'ah na idunudugtong. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Wa tajuzu sardan
bitashahhudin wahidin wa salamun wahidin. At pwede rin naman dire-diretso, sardan, na meron lang isang tashahhud sa dulo sa pagkatapos ng pangatlong raka'a at isang taslim lang. Ibig sabihin, kumbaga, sa halip na dalawa, yung katulad kanina, dalawa muna tapos isa. So ito, binuunan niya yung tatlo, so isang taslim lang. Yun ang sinasabi kong isang taslim, ha? Hindi yung isang taslim lang ng assalamualaikum warahmatullah tapos wala na sa kaliwa. Yun yung tinutukoy ko, isang salam lang. So may hadith na iniulat ni Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalatatin la yaquda illa fi akhirihin. So ginawa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasala siya ng witr na hindi siya nauupo. Ibig sabihin hindi siya nauupo para sa tashahhud liban na lang sa pangatlong raka'ah. Okay, so pwede rin yan. So minsan, ganun din yung ginagawa natin sa witr sa tarawih. Alhamdulillah. Na yun nga sa tarawih. Kung anong ginagawa sa tarawih, yun eksakto yung ginagawa sa qiyamul layl o sa tahajjud at sa witr. Okay, kaya obserbahan nyo yung mga ginagawa sa tarawih, ganun na ganun ang pagkakagawa ng qiyamul layl o witr na tinatawag. Wala tusalla bi tashahhudain wa salamun wahid. Ito na nga. Hindi pwede na ang witr ay gagawin na merong dalawang tashahhud at isang taslim. Kasi magiging kamukha siya ng maghrib. So hindi pwedeng yung witr ay magiging katulad ng maghrib. Hatta la tushbihu salat al-maghrib wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an dalik. So ipinagbawal pa nga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung una kanina na nagsasala ng witr si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diretso 3 raka'a, iniulat yun ni Imam an-Nasai. At yung pagbabawal na gawing katulad ng maghrib, ang witr ay iniulat ni Imam ad-Daraqutni. At panghuli ngayong gabi insyaAllah, wa yajuzul witra bis'abi raka'at wa bikhams. So pwede kang mag-witr ng 7 raka'a at 5, pwede rin. La yajlisu illa fi akhiriha. Oh, so pwede pala. So may naulat din pala. Ngayon ko lang nalaman to. Di ba kanina, sabi ko dala-dalawa? Yung 4 niya, dala-dalawa. So pwede pala. Kung 7 raka'a ito o 5, dire-diretso. Isang taslim lang. 7 raka'a, isang taslim, 5 raka'a, isang taslim. Ibig sabihin, dire-diretso. So pwede pala. Ngayon ko lang din na, mashallah. La yajlisu illa fi akhiriha. Ibig sabihin, hindi siya nauupo para sa tashahhud, liban na lang sa dulo. Okay? So okay, ito para sa mga nagtitipid. Nagtitipid na tashahhud, nagtitipid na taslim, gusto makarami ng basa, pwede, inshallah. So ito yung dalil, mashallah. So hindi nga So hindi lahat pwedeng malaman ng tao. So laging merong bago na malalaman. Ang mahalaga, mapagkakatiwalaan yung pagkukunan mo ng impormasyon, alhamdulillah. Etong Fiqhul Muyassar, actually bago lang to na libro eh. Galing pa tong Ibn Abbas, di ba may ganito ka? Nalala mo? Si Kalap yata may dala nito eh. O si yung isa pang brother na galing ng Qatar. Oo, sa kanya pala. So, dito sabi, may hadith si Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 raka'a. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan ay nagsasala ng 13 na raka'a. Kanina 11, di ba? So pwede rin pala yung 13. Yutir min dalika bi khams. So nagwiwitir siya sa ikalima. La yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. At hindi siya nauupo para sa anumang bagay liban na lang sa dulo nito. So sinabi, yung witr na ginawa niya, 5 raka'an at dire-diretso. So kung 13 ito, 13 minus 5, 8. So yung 8 na ginawa niya, maaring tigda-2. Galing sa matong kambal Tigda-2. Tapos dinugtungan niya ng 5 na dire-diretso. Isang taslim lang. So pwede rin pala yun, mashallah. At yun din may hadith iniulat si Ummu Salama.
Hadith ito na iniulat ni Ibn Majah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisab'i aw bikams. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala ng witir ng 7 o 5 rakaah. Hadith ito na iniulat ni Ummu Salama. At kung mapapansin ninyo, dito sa mga witir, kanina si Aisha, di ba? Puro si Aisha yung nag-uulat. Tapos ngayon naman si Ummu Salama. Mga asawa niya to. Kasi sila yung nakakakita talaga kung paano ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Qiyamul Layl. Kasi sila naman yung laging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi. Kaya maraming mga ulat tungkol sa Qiyamul Layl na siyempre asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nakasaksi at nag-ulat ng mga ito. Alhamdulillah. May nga panghuli sa hadith na ito, la yufassilu bainahunna bitaslimin wala kalam. Na itong 7 na ito o 5 na ginawa niya, hindi niya pinuputol sa pamagitan ng taslim o pananalita. Sa dire-diretso na 7 rakaah, dire-diretso na 5 rakaah, isang taslim lamang sa dulo. Alhamdulillah. So yun, nalinaw natin ang iba't ibang mga paraan ng witir. So bukas inshallah, al-awqatul manhiyu anin nafilati fiha, ang mga oras na bawal magsala ng nafila. Pero syempre, itong mga oras na ito na rin yung tinutukoy, ang ilan dito ay tinutukoy na rin na oras na bawal ang sala na wajib. Na awqatun manhiyatun anhu as-sala, yung mga bawal magsala. Sunrise, sunset, at iba mga katulad nito, inshallah. At marami pa tayong tatalakayin nga kasi ubusin natin itong Kitabus Salah. Inshallah, kasi saka na natin balikan yung iba nating subject kasi nga araw-araw tayo nagsasala. So kailangan masigurado natin na tama ang ating sala, inshallah. Kasi sayang, araw-araw ko sala ng sala tapos mali pala. Di ba? So sayang. So siguraduhin mo, inshallah. Siguraduhin mo na tama ang iyong sala. Sa bukas, tuloy natin ito. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.